Sa pinakadulo ng lalawigan ng Samar, sa pagitan ng makakapal na punong niyog at matatandang punong balete, matatagpuan ang isang liblib na baryong tinatawag na Mangkal. Tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng lungsod at bihira lamang dalawin ng mga dayuhan. Dito isinilang at lumaki si Ramon, isang binatang magsasaka na kilala sa buong baryo bilang masipag, tahimik at may pusong busilak. Sa murang edad pa lamang ay nasanay na si Ramon sa hirap ng buhay. Maaga niyang nawala ang ama dahil sa sakit at naiwan silang mag-ina na umaasa lamang sa maliit na lupang sinasaka sa gilid ng bundok. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay isang mabait ngunit sakiting babae na halos hindi na makapagtrabaho. Kaya naman si Ramon ang naging haligi ng kanilang tahanan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Ramon. Sa liwanag ng gasera, tahimik siyang bumabangon mula sa kawayan nilang higaan. Minsan ay sinisipat muna niya ang kanyang ina. "Nay, matutulog pa po kayo. Babawi na lang po ako ng maaga," bulong niya. Ngumingiti lamang si Aling Rosa kahit may pag-aalala sa mata. "Ingat ka, anak," lagi nitong tugon. Bitbit ang kanyang lumang itak at bungkos ng pananim, tinatahak ni Ramon ang makitid na daan patungo sa bukirin. Habang naglalakad, sinasabayan siya ng huni ng mga ibon at hampas ng malamig na hangin mula sa bundok. Ang kanyang sakahan ay nasa gilid ng isang lumang gubat, isang lugar na kinatatakutan ng marami. Ayon sa matatanda, dito raw naninirahan ang mga engkanto. May mga nagsasabing sa gabi ay may nakikitang mga ilaw na lumilipad sa pagitan ng mga puno. May mga nakaririnig din ng mahihinang awit na tila nagmumula sa hangin. Ngunit para kay Ramon, ang gubat ay bahagi lamang ng kanyang araw-araw na buhay. Dito siya nagtatanim ng palay, kamote at mais. Dito rin siya humuhugot ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay. Isang umaga, habang inaararo niya ang lupa gamit ang kanyang kalabaw na si Bato, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik. Walang ibon. Walang kuliglig. Parang huminto ang mundo. Napatingin siya sa paligid. Parang may mali, bulong niya. Sa di kalayuan, may nakita siyang kumikislap na tila ginto sa pagitan ng matataas na damo. Unay, inakala niyang sinag lamang iyon ng araw. Ngunit habang lumalapit siya, lalong luminaw ang anyo nito. Isang sapatos. Isang napakagandang sapatos na tila yari sa purong ginto. Kumikinang ito sa sikat ng araw at tila may sariling liwanag. "Anong sapatos?" bulalas ni Ramon. Dahan-dahan siyang lumapit, parang natatakot na baka maglaho ito bigla. Paglapit niya, nakita niyang isa lamang itong pares. Isa lang ang naroon. Walang bakas ng may-ari. Walang yapak. Walang palatandaan. Parang basta na lang ito lumitaw. Pinulot niya ang sapatos. Mainit-init ito sa palad, ngunit hindi nakakapasong init. Parang may sariling buhay. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang kilabot. May malamig na hanging dumaan. Kumilos ang mga dahon. At sa kanyang pandinig, tila may narinig siyang mahina at malungkot na tinig. "Isauli mo," napalingon si Ramon. "Hello? May tao po ba dyan?" sigaw niya. Ngunit wala siyang nakita. Tanging ang mga puno at anino lamang ang sumagot sa kanya. Kinabahan siya. Ngunit nanaig ang kanyang pagkamausisa. Baka may nawalan. Baka may makuha nito kung ibenta. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang sinaway ang isip. "Wag, Ramon. Hindi sa'yo to." Tinignan niyang mabuti ang sapatos. May ukit sa gilid nito. Mga simbolong hindi niya maintindihan. Parang mga sinaunang sulat. Parang may mga munting bituin at buwan. Lalong tumibok ang kanyang dibdib. "Engkanto," bulong niya.
Naalala niya ang mga kwento ng matatanda na ang sino mang makapulot ng gamit ng mga nilalang sa gubat ay madadala sa kapahamakan o kaya'y sa pambihirang kapalaran. Hindi niya alam kung alin ang kanyang sasapitin. Matagal siyang nakatayo roon, hawak ang gintong sapatos, habang pinagmamasdan ang katahimikan ng gubat, hanggang sa biglang umihip ang malakas na hangin. Umugong ang mga puno. At sa di kalayuan, may anino siyang nakita. Isang hugis na tila babae, nakatayo sa likod ng punong balete. Mahaba ang buhok, maputi ang kasuotan, at tila nakatingin sa kanya. May tao po ba riyan? Nanginginig niyang tanong. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho ang anino. Napatras si Ramon. Pawisan, nanginginig. Uuwi na muna ako, sabi niya sa sarili. Maingat niyang ibinalot ang sapatos sa kanyang panyo at inilagay sa bayong. Pagkatapos, dali-dali niyang inakay si Bato pauwi. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagbago na ang kanyang kapalaran. At ang gintong sapatos na kanyang napulot ay susi sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Mabilis ang lakad ni Ramon pauwi mula sa bukirin. Halos hindi niya namamalayan ang pagod ng kanyang katawan dahil sa matinding kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang bawat lagaslas ng dahon, bawat kaluskos sa paligid ay tila may kahulugang kakaiba. Mahigpit niyang yakap ang bayong na kinalalagyan ng gintong sapatos. Parang may init itong nagmumula, dumadaloy sa kanyang balat. Pagdating niya sa kanilang maliit na kubo, agad niyang nakita ang ina na naglalaba sa tabi ng poso. "Nay!" tawag niya. Nagulat si Aling Rosa. "Bakit parang hinahabol ka ng multo, anak?" Biro nito, ngunit napansin ang pamumutla ng mukha ni Ramon. "Nay, may napulot po ako sa bukid," sabi niya habang inilalapag ang bayong. "Kung ano man yan, anak, huwag mo nang pakialaman kung hindi sayo," paalala ng ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo at inilabas ang gintong sapatos. Sa sandaling lumitaw ito, napalunok si Aling Rosa. "Aba, parang hindi ordinaryo yan." Kumikislap ang sapatos kahit wala ng direktang sikat ng araw. "Sa may gubat ko po nakita," paliwanag ni Ramon. "Walang tao, wala pong bakas." Napaupo si Aling Rosa. "Anak, sabi ng lola mo noon, ang gubat sa mangkal ay tirahan ng mga engkanto. Kapag may nakuha kang gamit nila, kailangan mong isauli. Kung hindi, may kapalit." Kinabahan si Ramon. "Ano pong kapalit?" Tahimik ang ina. "Buhay, kalusugan, o kapalaran." Napayuko si Ramon. "Babalik ko po bukas," agad niyang sabi. Ngumiti si Aling Rosa. Mabuti yan. Ngunit ng gabing iyon, hindi nakatulog si Ramon. Paulit-ulit niyang naiisip ang aninong nakita niya sa balete at ang tinig na humihingi ng tulong. Bandang hating gabi, bigla siyang nagising. May kakaibang liwanag sa loob ng kubo, parang sinag ng buwan, ngunit mas maliwanag. Unti-unti niyang idinilat ang mata at doon niya nakita isang dalaga ang nakatayo sa tabi ng kanilang pintuan. Nagniningning ang kanyang buong katawan. Mahaba ang buhok na tila sutla. Maputi ang suot na parang ulap. At ang kanyang mga mata, parang mga bituin sa gabi. Napaupo si Ramon sa gulat. Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang dalaga. Hindi ito ordinaryong ngiti. May lungkot, may pasasalamat, at may hiwaga. "Ako ang may-ari ng sapatos na iyong napulot." Malumanay nitong wika. Napatitig si Ramon. Engkanto po ba kayo?" Tumango ang dalaga. "Ako si Lira, anak ng tagapangalaga ng gubat ng mangkal." Nanginig ang tuhod ni Ramon. "Patawad po, hindi ko po sinadyang kunin."
Hindi ka nagkasala, sagot ni Lira. Pinulot mo lamang ang nawala. Lumapit ito sa higaan. Ngunit ang sapatos na iyon ay bahagi ng aking kapangyarihan. Kapag napunta ito sa maling kamay, maaaring magdulot ng kapahamakan. Agad na kinuha ni Ramon ang bayong at inilabas ang sapatos. Hetong-hetong po, ibabalik ko po. Ngumiti si Lira. Sa sandaling hinawakan nito ang sapatos, lalo itong nagningning. Parang bituing sumabog sa liwanag. Biglang nagbago ang paligid. Parang napunta sila sa gitna ng kagubatan kahit nasa loob pa rin ng kubo. Nakikita ni Ramon ang mga punong kumikislap, mga bulaklak na may ilaw at mga nilalang na lumilipad. Ito ang aming mundo, paliwanag ni Lira. Napahanga si Ramon. Ang ganda! Ngunit nanganganib, sagot ni Lira. May paparating na dilim. Napatingin siya kay Ramon. At ikaw ang susi upang ito'y mapigilan. Napatulala si Ramon. Ako po, isang magsasaka lang po ako. Hindi aksidente ang pagkakapulot mo ng aking sapatos, sabi ni Lira. Pinili ka ng gubat. Tumibok ng malakas ang puso ni Ramon. Paano po ako makakatulong? Ngumiti si Lyra. Sa tamang panahon, malalaman mo. Unti-unting naglaho ang liwanag. Bumalik ang kubo sa dati. Nakatayo si Lira sa pintuan. Babalik ako, pangako niya. At doon magsisimula ang tunay mong pagsubok. Pagkatapos, naglaho siya na parang usok sa hangin. Naiwang mag-isa si Ramon. Hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung panaginip ba yon. Ngunit sa kanyang palad, may naiwan na maliit na kumikislap na butil ng liwanag. Patunay na lahat ng iyon ay totoo. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Ramon na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may init na bumabalot sa kanyang puso. Parang may mumunting apoy na hindi nasusunog ngunit nagbibigay lakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Naroon pa rin ang maliit na butil ng liwanag na iniwan ni Lira. Hindi ito nawawala. Hindi rin ito lumalamlam. Para itong maliit na bituin na nakapaloob sa kanyang balat. Hindi pala panaginip. Bulong niya. Bumangon siya at agad na tumungo sa labas ng kubo. Tahimik ang baryo. Tanging tilaok ng manok at hampas ng hangin ang maririnig. Ngunit may kakaiba. Parang mas malinaw ang kanyang pandinig. Mas matalas ang kanyang paningin. Nakikita niya ang mga detalyeng dati hindi niya napapansin. Ang paggapang ng langgam sa lupa, ang paglaglag ng hamog sa dahon, ang pag-aspas ng pakpak ng ibon sa malayo. Bakit parang nagiba ako? Bulong niya. Habang naguhugas siya sa poso, lumapit ang kanilang kapitbahay na si Mang Isko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Kilala ito bilang tagapangalaga ng mga lumang kwento. Ramon, tawag nito. Opo, Mang Isko. Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. May kakaiba sa'yo ngayon, sabi nito. Kinabahan si Ramon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May liwanag sa mata mo, sagot ng matanda. Parang tinatakan ka ng mga nilalang ng gubat. Napatigil si Ramon. Alam niyo po ba ang tungkol sa mga engkanto? Napangiti si Mang Isko. Mas marami kaysa sa iniisip mo. Umupo sila sa lilim ng punong mangga. May alamat sa mangkal. Simula ng matanda. Tungkol sa isang taong pinili ng mga tagapangalaga ng kalikasan upang maging tulay ng dalawang mundo. Tahimik na nakinig si Ramon. Kapag may taong nakatagpo ng banal na gamit ng engkanto at naisauli ito ng malinis ang puso, siya'y bibigyan ng tanda. Itinaas ni Mang Isko ang kanyang palad. Parang liwanag. Nanlamig si Ramon. May nakita po ba kayong ganito dati? Tumango ang matanda. Noong bata pa ako, may binatang nagngangalang Elias. Pinili rin siya.
Ano pong nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si Mang Isko. Naglaho siya sa gubat. Sabi ng iba, naging tagapangalaga. Sabi ng iba, namatay. Nanginig ang dibdib ni Ramon. May panganib po pala. Laging may kapalitang biyaya. Sagot ng matanda. Maya-maya, dumating ang balita. May mga pananim sa kabilang bahagi ng baryo ang biglang natuyo. Sa loob lamang ng isang gabi. Parang sinipsip ang buhay ng lupa. Nagmamadaling nagtipon ang mga magsasaka sa plaza. Hindi normal to! Sigaw ni Mang Turing. Parang may sumpa. Sumama si Ramon sa mga tao. Pagdating nila sa bukirin, nakita nila ang mga tanim na kulay abo. Bitak-bitak ang lupa. Walang bakas ng tubig. Lumapit si Ramon. Nang ihawak niya ang kamay sa lupa, biglang uminit ang kanyang palad. At may nakita siyang madilim na usok na tila lumalabas mula sa lupa. Siya lamang ang nakakakita nito. May masamang espiritu. Bulong niya. Biglang nagpakita sa kanyang paningin si Lira. Tanging siya lamang ang nakakakita. Nagsisimula na, sabi nito. Ano po ang nagsisimula? Tanong niya sa isip. Ang paglusob ng dilim, sagot ni Lira. May nilalang na sumisipsip ng lakas ng lupa. Napahigpit ang kamao ni Ramon. Paano ko po pipigilan? Sumunod ka sa akin mamayang gabi, sabi ni Lira. Sa balete. Naglaho muli ito. Nataranta si Ramon. Ngunit hindi niya ipinahalata. Nang gabing iyon, tahimik siyang lumabas ng bahay. Nagpaalam siya sa ina. May aasikasuhin lang po ako, Nay. Tumango si Aling Rosa, bagamat may kaba. Tinahak ni Ramon ang madilim na daan patungo sa gubat. Sa ilalim ng punong balete, naroon si Lira. At sa paligid nito, may mga aninong gumagalaw. Mga matang pula. Mga hugis na hindi pangkaraniwan. Handa ka na ba? Tanong ni Lira. Tumunok si Ramon. Hindi ko po alam, pero susubukan ko. Ngumiti ang dalaga. Iyan ang simula ng pagiging tagapangalaga. At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang pagsubok ni Ramon. Tahimik ang buong gubat sa ilalim ng punong balete. Walang kuliglig, walang ibon, walang hangin. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Nakatayo si Ramon sa tabi ni Lira. Nanginginig ang tuhod ngunit pilit na matatag ang loob. Sa paligid nila, unti-unting lumilitaw ang mga aninong may mapupulang mata. Ang kanilang mga anyo ay tila usok na nagiging laman, hugis tao, hayop, at kung minsan ay walang malinaw na hugis. Mga nilalang ng uhaw, bulong ni Lira. Sila ang sumisipsip ng lakas ng lupa at buhay. Paano po sila tatalunin? Tanong ni Ramon. Hinawakan ni Lira ang kanyang palad. Biglang nagliwanag ang butil sa kamay ni Ramon. Kumalat ang liwanag sa kanyang buong katawan. Parang may mainit na agos na dumaloy sa kanyang ugat. Isara mo ang mata mo, utos ni Lira. Sumunod si Ramon. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang lupa, ang hangin, ang tubig, ang apoy sa puso mo. Ginawa niya ang sinabi. At unti-unti, narinig niya ang bulong ng kalikasan, ang tibok ng lupa, ang awit ng hangin, ang daloy ng tubig sa ilalim ng lupa, ang init ng araw kahit gabi. Biglang sumigaw ang isa sa mga nilalang. Isang mahabang ungol na parang nagmumula sa kailaliman. Sumugod ito. Ramon! Sigaw ni Lira. Dumilat siya. Itinaas niya ang kanyang kamay nang hindi niya alam kung bakit. Mula sa kanyang palad, sumabog ang sinag ng liwanag. Tumama ito sa nilalang. Nagliliyab ito na parang nasusunog na usok. Napaurong ang iba. Ginagawa mo to! Sigaw ni Lira.
Lumakas ang loob ni Ramon. Isa-isa niyang hinarap ang mga anino. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, may lumalabas na sinag. Sa bawat hakbang, bumabalik ang sigla ng lupa. Ngunit biglang, may mas malaking anino ang lumitaw. Mas madilim, mas makapal. Parang higanting ulap na may mga matang apoy. Siya ang pinuno, sabi ni Lyra. Si Umbral. Nanginig si Ramon. Hindi ko po yata kaya. Lumapit si Lyra at hinawakan ang kanyang balikat. Kaya mo. Hindi ka nag-iisa. Hinawakan nito ang gintong sapatos na muling lumitaw sa kanyang kamay. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Isinuot ni Lyra ang sapatos. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Nagmistulang reyna ng liwanag. May pakpak na tila gawa sa sinag ng buwan. Sumugod si Umbral. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Umalingaw-ngaw ang buong gubat. Nabuwal si Ramon sa lakas ng enerhiya. Pilitan siyang bumangon. Hindi pwedeng sumuko. Bulong niya. Itinaas niya ang dalawang kamay. Ipinikit ang mata. At inalala ang kanyang ina, ang baryo, ang lupang kanyang sinasaka, ang mga taong umaasa sa kanya. Biglang sumabog ang pinakamalakas na liwanag mula sa kanyang puso. Tumama ito kay Umbral. Sumigaw ang nilalang. Unti-unti itong naglaho. Kasabay nito, naglaho rin ang mga anino. Bumalik ang tunog ng kuliglig. Humampas ang hangin. Nabuhay muli ang gubat. Bumagsak si Ramon sa lupa. Hingalin. Pawisan. Ngumiti si Lyra. Naipasa mo ang unang pagsubok. Tapos na po ba? Hingal niyang tanong. Hindi pa, sagot nito. Simula pa lang. Tumingin ito sa langit. May mas malalaking panganib na darating. Sa malayo, may isang matang nagmamasid. Mas madilim pa kay Umbral. Mas mapanganib. At may balak na wasakin ang mundo ng tao at engkanto. Hindi pa alam ni Ramon. Ngunit siya na ang susunod na haharap dito. Mabagal na bumangon si Ramon mula sa damuhan. Masakit ang kanyang katawan. Parang dinaanan ng bagyo ang kanyang buong pagkatao. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Parang mas buo siya ngayon. Mas malinaw ang isipan. Mas matatag ang loob. Lumapit si Lyra at inalalayan siya. Magpahinga ka muna. Malumanay nitong sabi. Umupo sila sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid. Parang nagbigay galang ang kalikasan sa kanilang tagumpay. Salamat po, sabi ni Ramon. Kung wala kayo, ngumiti si Lyra. Kung wala ka, mas lalong hindi namin kakayanin. Napatingin si Ramon sa kanya. Ano po ba talaga ang gintong sapatos? Huminga ng malalim si Lyra. Ito ay likha ng unang reyna ng mga engkanto. Simula niya. Tinatawag itong Lakbay Liwanag. Lakbay Liwanag? Oh, tugon niya. Kaya nitong buksan ang mga lagusan sa pagitan ng mga mundo. Kaya rin nitong palakasin ang puso ng karapat-dapat. Tahimik na nakinig si Ramon. Ngunit kapag napunta ito sa kamay ng dilim, patuloy ni Lyra, magiging sandata ito ng pagkawasak. Nanlamig si Ramon. Kaya pala napakahalaga nito. Tumango si Lyra. Marami na ang nagtangkang maagaw ito. Si Umbral ay isa lamang sa mga alipin. May mas malakas pa po? Tanong niya. May isang nilalang na tinatawag na Haring Anino, sagot ni Lyra. Siya ang pinagmumulan ng dilim. Napatitig si Ramon sa lupa. Makakaya ko po ba siya? Tinitigan siya ni Lyra sa mata. Makakaya mo kung mananatiling malinis ang puso mo. Maya-maya, bumalik sila sa baryo. Pagdating ni Ramon sa kanilang kubo, sinalubong siya ng ina. Anak,
Saan ka nagpunta? Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. May tinulungan lang po ako, Nay. Sagot niya. Hindi pa handang sabihin ang lahat. Ngumiti ang ina. Basta't ligtas ka. Ngunit napansin ni Aling Rosa ang pagbabago sa anak. Mas matibay ang tindig. Mas maliwanag ang tingin. Parang may dalang hiwaga. Kinagabihan, dumating si Mang Isko. Alam ko na, sabi nito agad. Alam niyo na po ang alin? Tanong ni Ramon. Tinanggap mo na ang tungkulin, sagot ng matanda. Inilabas nito ang isang lumang aklat na yari sa balat. Iniwan ito ng mga naunang tagapangalaga. Binuksan niya ang pahina. May guhit ng isang binatang may liwanag sa kamay. Kamukha ni Ramon. Isa ito sa iyo, sabi ni Mang Isko. May 3 sagradong pagsubok ka pang haharapin. 3 pa po? Gulat ni Ramon. Oo, tugon ng matanda. Lupa, tubig, at hangin. Kapag napagtagumpayan mo ang 3, saka ka pa lamang magiging ganap na tagapangalaga. Napabuntong hininga si Ramon. Nasaan po ang unang pagsubok? Ngumiti si Mang Isko. Sa puso ng bundok. Kinabukasan, sinamahan ni Lira si Ramon patungo sa kabundukan. Habang naglalakad sila, biglang nagtanong si Ramon, Lira, bakit ako ang napili? Huminto siya. Tumingin kay Ramon. Dahil kahit mahirap ka, hindi ka sakim. Kahit may pagkakataon kang yumaman, pinili mong maging tapat. Namula si Ramon. At dahil may puwang sa puso mo para sa pag-ibig, dagdag nito. Napatingin si Ramon sa kanya. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, may namuong damdaming hindi niya maipaliwanag. At sa malayo, unti-unting lumilitaw ang anino ng bundok. Ang susunod niyang pagsubok. Maagang umalis sina Ramon at Lira patungo sa kabundukan ng Mangkal. Bago pa man sumikat ang araw, tinahak na nila ang makitid na daan na puno ng bato, ugat ng puno, at matatarik na bangin. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ramon ang bigat ng paparating na pagsubok. Sa unahan, matayog na nakatayo ang bundok Alindanao. Ito ang pinakamataas na bundok sa buong lalawigan. Ayon sa alamat, dito raw nakatira ang espiritu ng lupa. Diyan nagsisimula ang pagsubok ng lupa, paliwanag ni Lira. Walang nakakapasok doon ng basta-basta. Habang papalapit sila, unti-unting bumibigat ang hangin. Parang hinihigop ang lakas ng katawan. Napahinto si Ramon. Parang nahihirapan po akong huminga. Sinusukat ng bundok ang iyong loob, sagot ni Lira. Pagdating nila sa isang kuweba sa gilid ng bundok, napansin nila ang kakaibang hugis ng pasukan. Parang bukas na bibig ng higante. Sa loob, madilim at malamig. Pumasok sila. Sa gitna ng kuweba, may malaking bato na may ukit ng puso. Ito ang puso ng bundok. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. Bakit ka narito, anak ng lupa? Nanginginig si Ramon. Upang patunayan po ang aking layunin, sagot niya. Para kanino? Tanong ng tinig. Para sa aking ina, para sa aking baryo, para sa kalikasan, tugon niya. Tumahimik ang kuweba. Biglang gumalaw ang lupa. Bumuka ang sahig. Nahulog si Ramon sa isang malalim na hukay. Ramon! Sigaw ni Lira. Ngunit nawala siya sa paningin. Nagising si Ramon sa isang kakaibang lugar. Parang nasa loob siya ng alaala. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Naghihirap. Naglilimos ng tulong. Pinagtatawanan. Narinig niya ang mga tinig. Mahina ka. Wala kang mararating. Napahawak siya sa ulo. Hindi to totoo. Ngunit biglang nagpakita ang kanyang ina. May sakit, naghihirap, umiiyak. Anak, pabayaan mo na lang ako.
Iligtas mo ang sarili mo. Parang kutsilyo ang tumusok sa puso niya. Hindi, Nay! Sigaw niya. Lumapit siya at niyakap ang anyo ng ina. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko kayo iiwan. Biglang naglaho ang ilusyon. Bumalik siya sa kuweba. Nakatayo sa harap ng puso ng bundok. Nagningning ang bato. Pinili mo ang pagmamahal kaysa sarili, sabi ng tinig. Makatitindig ka. May lumitaw na pulseras na yari sa bato at liwanag. Isinuot ito sa kanyang braso. Tatak ng lupa, wika ng tinig. Bumagsak ang hukay. Niyakap siya ni Lyra. Naipasa mo. Ngumiti si Ramon. Ngunit bago pa sila makalabas, may dumagundong na malakas na halakhak. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na may sungay at mata na parang baga. Ako si Gorath, bantay ng dilim, sigaw nito. Hindi pa tapos ang laban. At muli, humarap si Ramon sa panganib. Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ni Gorath sa loob ng kuweba. Nanginginig ang mga pader. Nalalaglag ang mga tipak ng bato. Humigpit ang hawak ni Ramon sa kanyang kamao. Hindi ka dapat narito, sigaw ng nilalang. Ang liwanag ay walang lugar sa aking mundo. Lumapit ito, may dalang mabigat na enerhiya ng dilim. Tumayo si Lyra sa tabi ni Ramon. Huwag kang matakot, bulong niya. Gamitin mo ang tatak ng lupa. Ipinihit ni Ramon ang pulseras sa kanyang braso. Biglang uminit ang kanyang balat. Inilapat niya ang palad sa lupa. Lakas ng lupa. Tulungan mo ako, bulong niya. Umuga ang sahig. May mga batong sumibol mula sa lupa at tumama kay Gorath. Ngunit hindi ito sapat. Sumigaw ang halimaw at winasak ang mga bato. Tinangay si Ramon ng malakas na bugso. Bumagsak siya sa isang lagusan at nahulog sa isang malalim na ilog sa ilalim ng bundok. Tinangay siya ng rumaragasang tubig. Nay, Lyra, bulong niya habang nilalamon ng agos. Nawalan siya ng hininga. Nagdilim ang paningin, ngunit sa gitna ng kawalan, may narinig siyang awit, mahina, malumanay, parang tinig ng dagat. Biglang bumagal ang agos, may malamig na kamay na humawak sa kanya. Pagmulat niya, nasa ilalim siya ng malinaw na lawa, ngunit nakakahinga siya. Sa harap niya may isang babaeng gawa sa tubig. Mahaba ang buhok na parang alon. Ako si Marina, bantay ng tubig, wika nito. Bakit ka nalunod sa takot? Hindi po ako natakot, sagot ni Ramon. Nagulat lang. Ngumiti si Marina. Ang tubig ay salamin ng puso. Ipakita mo sa akin ang iyong tunay na damdamin. Biglang nag-iba ang paligid. Nakita ni Ramon ang sarili na may kapangyarihan. Mayaman, hinahangaan, pinupuri. Lahat ay sumusunod sa kanya. Piliin mo ito, bulong ng mga tinig. Kaligayahan, kapangyarihan. Napahinto si Ramon. Maganda ang alok. Madali. Ngunit naalala niya ang ina. Ang baryo. Si Lyra. Ito'y panlilin lang, sabi niya. Pinunit niya ang ilusyon. Bumalik ang lawa. Ngumiti si Marina. Pinili mo ang katotohanan. Inabot nito ang isang kwintas na hugis patak ng tubig. Tatak ng tubig. Isinuot ito sa kanya. Biglang umangat si Ramon sa ibabaw ng tubig. Bumalik siya sa kuweba. Naroon si Lyra. Duguan ngunit buhay. Ramon! Sigaw nito. Niyakap niya ang dalaga. Akala ko po nawala na ako. Hindi ka mawawala, sagot ni Lyra. Hanggat may tiwala ka. Ngunit sa malayo, naroon si Gorath. Mas sugatan. Mas galit. At hindi pa ito ang huli. Bulong nito bago maglaho.
Dalawa na ang tatak ni Ramon. Isa na lang ang kulang, ang pagsubok ng hangin. At iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Mula sa kailaliman ng kuweba, dahan-dahang umakyat sina Ramon at Lira patungo sa tuktok ng bundok Alindanao. Habang papataas sila, lalong lumalakas ang ihip ng hangin at lalong bumibigat ang kanilang paghinga. Parang sinusubok ng kalangitan ang kanilang tapang. Dito nagaganap ang huling pagsubok, paliwanag ni Lira. Ang hangin ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa tiwala. Pagdating nila sa tuktok, bumungad sa kanila ang isang malawak na bangin. Sa gitna nito may mga lumulutang na bato. Parang mga hakbang sa ere. Ngunit ang pagitan ng bawat isa ay napakalayo. At sa ilalim, walang makikita kundi ulap at kawalan. Wala pong tulay, bulong ni Ramon. Ang tiwala ang tulay, sagot ni Lira. Biglang umihip ang malakas na hangin. May tinig na umalingaw-ngaw. Ako si Aero, bantay ng hangin. Sa ulap, lumitaw ang anyo ng isang binatang may pakpak na parang ulap. Tumawid ka, utos nito. Nang walang takot, napatingin si Ramon sa kawalan. Kung magkamali siya, wala nang babalikan. Huminga siya ng malalim. Para sa lahat, bulong niya. Tumapak siya sa unang lumulutang na bato. Hindi ito gumalaw. Sumunod ang ikalawa at ikatlo. Habang papalayo siya, lalong lumalakas ang hangin. Biglang may mga tinig sa paligid. Bumalik ka na! Mamamatay ka! Hindi ka karapat-dapat! Nanginig ang tuhod ni Ramon. Muntik na siyang matapilok. Ramon! Sigaw ni Lira. Tumingin siya sa dalaga. Nakikita niya ang tiwala sa mga mata nito. At pagmamalasakit, pinikit niya ang mata. At kahit mahulog ako, maniniwala pa rin ako, bulong niya. Tumalon siya sa huling bato. Sa ere, parang nahulog siya. Ngunit biglang sinalo siya ng hangin. Parang may mga kamay na yumakap sa kanya. Dahan-dahan siyang inilapag sa kabilang panig. Nagningning ang buong kalangitan. Lumapit si Aero. Naipasa mo ang pagsubok, wika nito. Ibinigay nito ang isang singsing na yari sa ulap at liwanag. Tatak ng hangin. Isinuot ito ni Ramon. Biglang naramdaman niya ang gaan ng katawan. Parang kaya na niyang lumipad. Bumalik si Lira sa kanyang tabi. Ganap ka na, masayang sabi nito. Ngunit biglang dumilim ang langit. Umalingaw-ngaw ang kulog. Mula sa itim na ulap, bumaba ang isang dambuhalang anino. May korona ng dilim. May mata na parang walang hanggan. Siya ang Haring Anino. At sa wakas, malalim na tinig nito. Nagpakita ka na. Tagapangalaga. Hinawakan ni Ramon ang kanyang mga tatak. Alam niyang dito na magsisimula ang huling laban. Nanginginig ang buong bundok Alindanao habang unti-unting bumababa ang Haring Anino mula sa maitim na kalangitan. Parang nababalot ng gabi ang mundo kahit tanghaling tapat. Namatay ang liwanag ng araw. Naglaho ang mga bituin. Tanging ang mapulang mata ng nilalang ang nananatiling nagliliwanag. Matagal kitang hinintay, Ramon. Wika ng Haring Anino. Napatigil si Ramon. Paano niyo po alam ang pangalan ko? Dahil bawat tagapangalaga ay aking minamasdan. Sagot nito. Bawat kabiguan, bawat takot, bawat kahinaan. Lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang, natutuyo ang damo. Nabibitak ang lupa. Sumama ka sa akin. Alok nito. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang hindi mo pa nararanasan. Hindi ka na muling maghihirap. Hindi na magkakasakit ang ina mo. Hindi ka na muling mamaliitin. Nanginig ang dibdib ni Ramon. Totoo. Iyon ang kanyang mga lihim na pangarap. Ngunit naalala niya ang mga aral
Hindi po ako naglalaban para sa sarili ko. Matatag niyang sagot. Para po ito sa lahat. Tumawa ang Haring Anino. Lahat? Kapalit ng wala? Iwinasiwas nito ang kamay. Biglang lumitaw ang mga anino. Daang-daang nilalang ng dilim ang sumalakay. Lira! Sigaw ni Ramon. Tumayo ang dalaga sa kanyang tabi. Nagliwanag ang gintong sapatos. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Sabay nilang hinarap ang hukbo ng dilim. Itinaas ni Ramon ang kamay. Lupa! Umunat ang mga bato at humarang sa mga anino. Tubig! Sumiklab ang mga alon ng malinaw na enerhiya. Hangin! Sumabog ang malalakas na ihip. Naghalo ang tatlong lakas. Naging isang bagyo ng liwanag. Ngunit dumaan lamang ito sa Haring Anino. Parang usok. Hina, pangungutya nito. Sinunggaban nito si Ramon. Itinapon sa bangin. Ramon! Sigaw ni Lira. Nahulog siya. Sa gitna ng kawalan. Nag-flash ang buong buhay niya. Ang pagkabata. Ang hirap. Ang ina. Ang baryo. Si Lira. Hindi pa tapos. Bulong niya. Sa kanyang dibdib, biglang nagliwanag ang butil na iniwan ni Lira noon. Pinagsama-sama nito ang tatlong tatak. Lupa. Tubig, hangin, at ang gintong sapatos. Isang bagong liwanag ang sumabog. Huminto ang kanyang pagbagsak. Unti-unti siyang umangat. Bumalik siya sa harap ng Haring Anino. Nagliwanag ang kanyang buong katawan. Ngayon, naiintindihan ko na, wika niya. Hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa pagmamahal. Sumugod siya. Sa unang pagkakataon, umatras ang Haring Anino. Nagbangga ng dalawang puwersa. Nagliyab ang kalangitan. Umuga ang mundo. Sa gitna ng liwanag, narinig ni Ramon ang tinig ni Lira. Tapusin mo na. At inipon niya ang lahat ng kanyang lakas para sa huling suntok. Sumabog ang huling suntok ni Ramon na tila kidlat na bumaba mula sa langit. Pinaghalo nito ang lakas ng lupa, tubig, hangin at ang banal na liwanag ng gintong sapatos. Isang dambuhalang sinag ang tumama sa Haring Anino. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Isang sigaw na puno ng galit, sakit at pagkatalo. Hindi, maaari. Ungol nito. Unti-unting nagbitak ang katawan ng Haring Anino. Parang basag na salamin. Mula sa mga bitak, sumingaw ang itim na usok hanggang sa tuluyan itong maglaho sa hangin. Kasabay ng pagkawala nito, bumalik ang liwanag ng araw. Nagningning ang kalangitan. Umihip ang sariwang hangin. Nabuhay muli ang bundok. Bumagsak si Ramon sa lupa. Hingalin, pagod, ngunit buhay. Agad na lumapit si Lira at niyakap siya. Natapos na, umiiyak nitong sabi. Nanalo ka. Ngumiti si Ramon kahit nanghihina. Hindi, tayo ang nanalo. Mula sa kalangitan, bumaba ang mga nilalang ng liwanag. Mga engkanto, mga bantay ng kalikasan. Pinamunuan ng reyna ng engkanto. Ramon, wika nito, ikaw ang pinakadakilang tagapangalaga sa panahong ito. Lumuhod ang mga nilalang, ngunit agad silang pinatayo ni Ramon. Huwag po, sabi niya. Isa lang po akong magsasaka. Ngumiti ang reyna. At iyan ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Inilapit ni Lira ang gintong sapatos. Panahon na. Malumanay nitong sabi. Babalik na ako sa aming mundo. Nanlumo si Ramon. Hindi na po ba tayo magkikita? Hinawakan ni Lira ang kanyang kamay. Hanggat may kabutihan sa puso mo, palagi mo akong mararamdaman. Nagningning ang sapatos. Unti-unting naglaho si Lira sa liwanag. Naiwan si Ramon. May luha sa mata.
Ngunit may ngiti sa puso. Bumalik siya sa baryo. Bumuti ang ani. Gumaling ang kanyang ina. Umunlad ang mangkal. Si Ramon ay naging tahimik na tagapangalaga. Hindi sikat. Hindi mayaman. Ngunit minamahal ng lahat. At tuwing gabi, kapag sumisinag ang buwan, may makikitang isang munting liwanag sa bukirin. Parang sapatos na ginto. Paalaala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pusong marunong magmahal. Wakas.